Magandang araw sa bawat isa at tayo ay patuloy na tumutunghay sa mga nilalaman ng kasulatan upang sa ganon ating matanggap ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at siya ay mabigyan natin ng parangal sa pamamagitan ng ating pagtugon dito. Tayo ay nagpapatuloy sa pagtunghay sa ilang mga bahagi ng aklat ng Joshua. At tayo ngayon ay titingin sa unang dalawang pakikipagdigma ng mga Israelita sa mga nakatira sa dinatnan nila na lupang pangako ng noon ay tinatawag na Kanaan. At yan ay nakatala sa Joshua chapter 6 at saka chapter 7. At ang nakatala dito ay ang unang dalawang pakikipagdigma sa kabuuang 32 beses na sila ay nakipagdigma sa iba't ibang mga hari at kaharian na nandoon. At ito ay ang dako ng Jericho at ng Ai. Ito ay napakahalaga dahil makikita natin dito ang mga kauna-unahang mga bagay na ginawa ng Diyos. Dahil ang pakikipagdigma nila ay hindi sariling kanila lamang, kundi ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dakilang Diyos. These are very crucial and we get very detailed accounts of these battles. Through these two battles, God would teach Joshua and the Israelites some very important lessons so that they could accomplish the task or mission that was given to them by the Lord to take control of the land and to take possession of it, and so that He could show them how He would fulfill His promise to them. Napakarami ng dapat tingnan dito. Pero tayo ay titingin lamang dun sa ilan sa pinakamahalagang bahagi nito. There is a lot to unpack in these two chapters, but we will just look into some of the more important things within. The events that are recorded here are of great contrast. Yung pagkakatala ng kanilang pagkikipagdigma dito ay napakalaki ng pagkakaiba. At yan ay titingnan natin at sa pamamagitan nito ay ating tutuklasin kung ano yung kaugnayan nito sa mga buhay natin ngayon? Gayong tayo ay hindi naman nahaharap sa mga pisikal o mga pakikipaglabang kagaya ng mga ginawa nila noon. So, ang titingnan muna natin ay ang mga importanteng talata na nakapaloob dito. We will begin at the ending part of Joshua chapter 5. And then we will read a good portion of Joshua chapter 6. And then we will read the entire Joshua chapter 7. Ito yung sinasabi dito sa Joshua chapter 5 from verse 13 up to verse 15. Ito'y pagkatapos ng mga paghahanda na nagawa na nila ayon doon sa mga iniutos ng Diyos. Ang nakatala dito ay ganito. Joshua chapter 5 verse 13 up to 15. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" "Neither," he replied, "but as commander of the army of the Lord I have now come." Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked, "What message does my Lord have for his servant?" The commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. Ngayon titingnan natin yung mga importanteng bahagi ng Joshua chapter 6. Lalaktawan lang natin ang iilang mga bahagi at yan naman ay aking bibigyan ng paglalahad. Joshua chapter 6 verses 1 to 5. Now Jericho was tightly shut up because of the Israelites. No one went out, and no one came in. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men.
march around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of ram's horn in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times when the priests blowing the trumpets. With the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have all the people give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the people will go up, every man straight in. Binigyan ng mga malinaw na gabay ng Diyos ang mga Israelita kung ano ang kanilang dapat gawin upang sa ganon kanilang malupig ang lungsod ng Jericho. Now let us look at verse 15 up to verse 21. Nakita natin doon ang tagubilin ay paikutan nila ang buong lungsod ng minsan sa isang araw, sa 6 na sunod-sunod na araw, at sa ika-7 araw, paikutan nila ito ng 7 beses. At sa hudyat ng mahabang tunog ng mga tambuli na hinihipan ng mga saserdote, silang lahat ay sisigaw at ang mga muog o pader ng lungsod ay magigipa at sila'y papasok lahat. Ito ngayon ang nangyari dito sa verse 15 hanggang verse 21. On the 7th day, nilaktawan ko yung bahagi kung saan itinala yung minsan sa isang araw, pinaikutan nila yung buong lungsod. So on the 7th day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that 7th time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the people, "Shout, for the Lord has given you the city. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared, because she hid the spice we sent. But keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. All the silver and gold and articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into His treasury." Ito ang sinabi ni Josue sa ika-7 beses na pag-ikot nila sa tunog ng trumpeta na mahaba. Inutusan ng mga tao na magsigawan dahil ang sabi niya, ibinibigay ng Diyos ang lungsod sa kanila. Ang lungsod at ang lahat ng nandoon ay nakatalaga sa Diyos. Pero sinabi ni Josue na si Rahab, yung nagtago sa mga espiya na pinadala niya bago itong pangyayaring ito, ay kanilang ililigtas. Ngunit ang lahat ng mga bagay na nandoon ay huwag nilang gagalawin. At ito ay nakatalaga lahat sa Panginoon. Ang ibig sabihin, wala silang karapatan na kumuha sa lahat ng mga bagay na nandoon. Kung hindi, ang buong kampamento ng Israel ay maaring madatnan ng mga perwisyo. Ang lahat ng ginto, pilak, at ng mga tanso ay para sa Panginoon at dadalhin sa imbakan ng kayamanan. Ito ngayon ang pangyayari sa verse 24 hanggang sa verse 25. Then they burned the whole city and everything in it, and they put the silver and gold and articles of bronze and iron into the treasury of the Lord's house. But Joshua spared Rahab the prostitute with her family and all who belonged to her, because she hid the men Joshua had sent as spies to Jericho, and she lives among the Israelites to this day. Ito yung nangyari na nakatala doon sa chapter 6 na mahalaga nating titingnan. Ngayon tayo ay tutuloy sa chapter 7. Pagkatapos ng tagumpay nila dito sa Jericho, ito naman ang nangyari sa susunod nilang pakikipagdigma sa iba pang lungsod na tinatawag na Ai. But the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi,
the son of Zimri, the son of Zerah of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burnt against Israel. Merong isa na Israelita na kumuha ng mga bagay na ipinagbabawal. Kaya naggalit ang Diyos sa Israel. Verse 2. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, to the east of Bethel, and told them, go up and spy out the region. So the men went up and spied out Ai. Dahil magtutuloy na sila sa susunod na kanilang gagawing pakikipagdigma. Dahil ang utos nga ng Diyos, lahat ng mga naninirahan doon ay kailangang lupigin nila upang masakop nila ang buong lupain at ito'y mapasa kanila. When they returned to Joshua, they said, not all the people will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary all the men, for only a few men are there. Napakakonti lamang ng mga taong nandoon. So, hindi kailangan na magpadala ng napakaraming mga kawal. Mga 2 hanggang 3,000 lamang upang sa ganon, hindi masyadong mapagod yung mga tao sa pakikipagdigma. So, about 3,000 men went up, but they were routed by the men of Ai, who killed about 36 of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries and struck them down on the slopes. At this the hearts of the people melted and became like water. Kamangha-mangha naman ang mga Israelita ay tinalo ng mga taga-Ai. Namatayan nga sila ng 36 na kawal. At sila'y nangagsitakas at sila'y tinugis ng mga kaaway. Verse 6. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, Sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. O Lord, what can I say? Now that Israel has been routed by its enemies, the Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name? Nagluksa at nalungkot itong si Joshua at saka ang mga kasamahan niya. Sila ay nagpakita ng matinding dalamhati. At si Josue ay nangusap sa Diyos. Verse 10, the Lord said to Joshua, stand up. What are you doing down on your face? Israel has sinned. They have violated my covenant which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen, they have lied, they have put them with their own possessions. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turned their backs and ran because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Inutusan ng Diyos pagkatapos ang lahat ng mga Israelita na kanilang minsan pa italaga ang kanilang mga sarili at maghanda para sa kinabukasan at lahat ng tao ay tatayo sa harapan ng presensya ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, pagdating ng umaga ay ihilera ayon sa lipi o tribo ang mga Israelita. At ang mga lipi ay haharap ng isa-isa at sasabihin ng Diyos kung aling lipi ang kanyang napili sa mga ito. At sa bawat lipi, sa liping napili ay haharap ang bawat angkan ng mga pamilya at isa-isa ay haharap sa Panginoon at ituturo ng Panginoon ang angkan na kanyang pipiliin. At sa angkang ito ay haharap ang bawat pangulo ng sambahayan at ituturo ng Panginoon kung sino ang nagkasala. Ito'y ginawa at nang matapos ang lahat ng pinagagawa ng Panginoon ay natuklasan na ang nagkasala ay isang nagngangalang Akan. Sa verse 19 ang sabi,
Then Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and give him the praise. Tell me what you have done, and do not hide it from me." Achan replied, "It is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath it." So Joshua sent the messengers, and they ran to the tent, and there it was, hidden in his tent with the silver underneath. They took the things from the tent and brought them to Joshua and all the Israelites and spread them out before the Lord. Tunay nga, ang sinabi ng tao ay natagpuan nila at ito ay inihapag nila sa harapan ng Panginoon. Then Joshua, together with all Israel, took Achan, son of Zerah, the silver, the robe, the gold wedge, his sons and daughters, his cattle, donkeys, and sheep, his tent, and all he had to the valley of Achor. Joshua said, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Over Achan they heaped up a large pile of rocks, which remains to this day. Then the Lord turned from his fierce anger. Therefore that place has been called the Valley of Achor ever since. At pagkatapos, doon sa chapter 8, ang mga Israelita ay bumalik upang makipagdigma muli doon sa Ai, at ito ay kanilang nalupig at tinalo. Ang sabi doon sa huling bahagi ng chapter 8, sa verse 28, "And Joshua burned Ai and made it a permanent heap of ruins, a desolate place to this day. He hung the king of Ai on a tree and left him there until evening. At sunset, Joshua ordered them to take his body from the tree and throw it down to the entrance of the city. And they raised a large pile of rocks over it, which remains to this day." At ang sunod-sunod na mga kabanata nito ay patungkol sa tuloy-tuloy na pakikipagdigma sa sunod-sunod na mga kaharian na nasa paligid. At doon sa 12 kabanata ay tinukoy na sa kanilang pakikipagdigma, nilupig nila ang suma total na 31 hari at mga kaharian ng mga ito. Paano natin susuriin itong bahaging ito ng kasulatan? Gayong ito ay nangyari sa matagal na panahon at hindi na nangyayari itong ganitong uri ng pakikipagdigmaan ngayon na nakikita natin at karanasan natin sa ating kapanahunan. Well, first and foremost, whatever is recorded in the scriptures, it is for our profit. Malinaw na sinabi doon sa bahagi ng kasulatan na sinabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang lingkod ng Diyos ay umunlad at magkaroon ng kakayanan tungo sa lahat ng mabubuting gawa. At merong sinabing spesifiko si Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 13 patungkol sa mga bagay na nangyari na sa napakalayong kapanahunan sa nagdaan. Ang sabi niya doon sa mga taga-Korinto sa panahong sila ay kanyang sinulatan dito sa 1 Corinthians chapter 10 na angkop pa rin para sa atin. Dito sa verse 11 sabi niya, "These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come." Ang tinutukoy niya ay ilan sa mga naging karanasan ng mga Israelita sa kapanahunan ni Moises at sa mga sumunod pang kapanahunan. Ang sabi niya, ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari at naitala bilang mga halimbawa at babala para sa atin, sabi niya, sa kapanahunan ngayon. Sa makatuwid, ito'y mga aral para sa mga susunod na kapanahunan. These served as lessons and examples for those in the New Testament and lessons and examples for us who are in the New
in the modern day times where we are in. So, paano natin titingnan ito? Titingnan natin ito sa pamamagitan ng ilang mga paghahambing. Ang dalawang lungsod na naitala dito, nakauna-unang naging katunggali ng mga Israelita sa kanilang pakikipagdigma, ang Jericho at Ai, ay napakalaki ng pagkakaiba. Jericho was formidable and powerful, but it was completely destroyed by the Israelites. Ito'y lungsod na itinuturing na napakahirap talunin at napakamakapangyarihan kung ikukumpara sa iba pang nakapalibot doon. Pero ito'y lubusang nilupig at sinira nung ito'y lusobin ng mga Israelita. Ai was relatively small. Kung ihambing, napakaliit lang nito. Kokonti ang mga mamamayan nito at mas mahina kumpara doon sa Jericho. Pero nakuha nitong talunin ang mga Israelita na nagbunga pa ng kamatayan ng ilan sa mga mandirigma nito. How will we go about this study? Hayaan nyo na ito'y tawagin ko sa pamagat na lessons from 2 wrong questions which received right answers. Kapansin-pansin dito kasi ang ilang mga bahagi ng pakikipag-usap ni Joshua sa Panginoon. At dito'y makikita natin na nagkaroon ng dalawang katanungan at nagkaroon naman ng katugunan. Pero sa aking pagsusuri, tinawag ko itong mga maling katanungan. Sa kabila nito, tumanggap ng mga tamang katugunan. The questions are from Joshua, the leader of the Israelites. And the answers are from God, the Lord of all the Israelites. That is why I called this lessons from 2 wrong questions which received right answers. Ganito natin silang susuriin. Sa paggamit ko noong mga salitang maling katanungan o wrong questions, hindi ko ibig sabihin na yung mga katanungan ay masamang katanungan. Ang ibig ko sabihin ay, ang katanungan ito ay maaaring may tanong sa higit na mabuting kaparaanan. It does not necessarily mean that the questions were evil. But they could have been improved or they could have been asked in a better way. Tandaan natin, ito'y pasimula pa lamang ng isang mahabang panahon ng pakikipagdigma ng mga Israelita sa mga nandoon sa lupang pangako noon na dinatnan nila. So, kailangan turuan sila ng Panginoon. Turuan sila ng mabuti. The earlier they learn, the better. Because they will have to go on and on and on in this continuing pursuit to take control of the promised land because that is what the Lord commanded them to do. So, dito'y titingnan natin. Ano ang unang katanungan? At babalikan natin yung huling bahagi ng chapter 5 doon sa verse 13 hanggang sa verse 15. Ito ang sinasabi, Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up and asked, ito yung katanungan, Are you for us or for our enemies? Ikaw ba'y sa panig namin o sa panig ng mga kaaway namin? At itong kasagutan sa verse 14, Neither, he replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Parehong hindi. Sabi nung tinanong ni Joshua, ngunit ako'y dumating ngayon bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. At na-realize ni Joshua kung sino kanyang kausap. Dahil lang sabi dito, Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked, What message does my Lord have for his servant? Isinama na niya ngayon itong katanungan, ano ang mensahe ng aking Panginoon ngayon sa kanyang lingkod? The commander of the Lord's army replied, Take off your sandals, for the place you are standing is holy.
and Joshua did so. Ito ay kamanghamanghang pangyayari na merong sumulpot na lang na animoy isang mandirigma na may hawak na tabak. At kinausap ni Joshua sa pamamagitan ng pagtatanong, kanginong panig ka? Sa amin ba o sa aming mga kaaway? At ito ang sinasabi ko ng wrong question. We will notice here in the answer that it is very revealing. Dahil nung sumagot itong kausap ni Joshua, napagwari ni Joshua kung sinong kanyang kausap. Ito ay tinatawag ng mga mananaliksik at mag-aaral ng Biblia na kaganapan na sa lumang tipan na theophany o kaya kung minsan Christophany. Ito'y pagpapakita ng Diyos sa anyo ng tao. O kaya, pagpapakita mismo ng Panginoong Jesucristo bago siya nagkatawag tao na alam natin na nangyari sa bagong tipan. Ito'y walang iba kung hindi ang Panginoon. Kaya si Josue o si Joshua ay nagpatira pa bilang pagsamba at paggalang at tinanong niya, ano po ang mensahe ng aking Panginoon para sa kanyang lingkod? Now, we will go back to the question. The question is, are you for us or for our enemies? This is not necessarily a bad question. Hindi naman masama, but I call it a wrong question. After all, they are about to wage a war against a very powerful and formidable enemy. Sila'y naghahanda upang makipagdigma sa isang napakamakapangyarihan at napakahirap talunin na kaaway. Siyempre, ang magkaroon ng isang kakampi na animoy makapangyarihan ay isang malaking pakinabang. At kung ito naman ay kampi sa mga kaaway, mas magiging mahirap ang pakikipagdigma. Kaya siguro ito ang kauna-unahang itinanong ni Joshua. Are you for us or for our enemies? And from here, we will learn a very important lesson. Since we now have established that this is none other than the Lord who has shown Himself in some physical form or some physical figure. Doon sa kasagutan kasi ay makukuha natin ang aral. Ang sabi, doon sa kasagutan, neither he replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Ang sinabi niya, hindi kakampi nyo, hindi kakampi ng kaaway ninyo. Kundi, pinuno ng hukbo ng Panginoon. The lesson here is simple. God isn't taking sides. Hindi kumakampi ang Panginoon. Not the Israelites' side, nor the enemies of the Israelites' side. Sabi niya, neither. It may sound confusing, but listen to this carefully. To God, there is only one and absolutely one side. Sa Diyos, iisa lang, natatanging iisa lang ang panig. His side, ang kanyang panig. His side is the only right side. Ang panig ng Diyos ang siyang tanging panig na nasa tama. Bakit? Makikita natin dun sa sinabi, dun sa verse 15. The commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." Because He is the one and only absolutely holy God. Dahil Siya ang nag-iisa at tanging sukdulang banal na Diyos. Kapansin-pansin ang hawig nito noong si Moises ay nandoon sa bahagi ng Midian. At nakita niya doon sa kabundukan yung parang nagliliyab na halaman na hindi natutupok. At nung siya ay lumapit, narinig niya ang tinig. At siya ay pinigilan dahil ang sabi ng tinig, huwag kang magpatuloy. At alisin mo muna ang iyong mga
panyapa o sandalyas dahil ang iyong tinutungtungan ay na lupa ay banal. At ang kausap niya ay ang Panginoon. God isn't taking sides. Because for Him, there is only one and absolutely one side. The right side. His side. Isang panig lang. Kaya sinabi ko yung katanungan ay maituturing kung mali, hindi dahil masama ito. Ngunit, maaari itong sabihin sa mas wastong kaparaanan. It could have been asked in this way, are you the Lord? If you are the Lord, I am on your side. What would you have me do? See, pero dito'y makikita natin, binigay ng Panginoon ang tamang kasagutan doon sa maling katanungan. The Lord doesn't take sides. What does He want? He wants people to take His side. We should choose and take the right side. When Joshua submitted himself and Israel to God, then the Lord did two things. Dahil napagwari ni Joshua na ito ang Panginoon at siya ay nagpatira pa at kanyang ipinakita ang kanyang pagpapasakop sa Panginoon bilang kinatawan ng buong Israel, pagpapasakop ng Israel, dalawang bagay ang ginawa ng Panginoon. Sa chapter 6, doon sa verse 2, ang sabi dito, I will begin in verse 1. Now Jericho, as an introduction to what they are about to do, was tightly shut up because of the Israelites. No one went out and no one came in. Verse 2. Then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. Anong ginawa ng Diyos nung matuto si Joshua na magpasakop? Dahil napagwari niya, kausap niya ay ang Panginoon. He gave Joshua reassurance. Binigyan niya ng katiyakan itong si Josue. I call it a reassurance because Joshua received a lot of assurances already and has seen the evidences. As you may have noticed, we have in the past looked at Joshua chapter 1 all the way up to chapter 4. At doon ay punong-puno ng mga kapahayagan ng Diyos kay Joshua. Pero dito, dahil nahaharap sila sa isang tunay na peligrosong bagay, it's understandable. Maaaring merong pag-aatubili at merong mga takot na namumuo. Kaya kailangang bigyan muli ng Panginoon ng mga katiyakan itong si Joshua at ang mga Israelita. That is why I called this reassurance. Because they did not actually lack any assurance from the Lord. Even from the time that the Israelites left Egypt, they were full of assurances from the Lord. It's just that they have to be reminded again and again and again. Even we Christians, out of certain apprehensions and maybe fear, could be forgetful. Kahit tayo ngayon, mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kapag dinadatnan ng mga sitwasyon kung saan meron tayong nakikitang mga posibleng peligro o kaya mga banta, maaaring datnan ng pagkatakot o kaya agam-agam. At nakakalimutan natin kung minsan yung mga alam na natin na binigay ng Panginoon na mga katiyakan sa atin. Punong-puno ng mga katiyakan na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Kaya lang kung minsan madaling natatabunan ng mga pangamba. He gave Joshua a reassurance. Aside from that, anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi niya doon sa susunod na mga talata, march around the city with all the armed men, do this for 6 days. Sunod-sunod na pagbibigay ng mga malinaw na mga panuntunan. God gave Joshua clear instructions on how to defeat Jericho. After giving him a reassurance
Nakita mo ngayon, sabi niya, doon sa verse 2, ibinibigay ko o ibinigay kong Jericho sa inyong mga kamay. Gayon din naman sa atin bilang mga mananampalataya sa kapanahunan ngayon. Hindi natin dapat makalimutan na hindi tayo nagkukulang sa anumang patnubay, sa anumang gabay. We do not lack any instruction or guidelines from the Lord for every area of concern in our lives. Ang Biblia sa kanyang pagiging kompleto ngayon, sa kanyang kabuuan, ay hindi kulang sa anumang gabay at patnubay, sa anumang importanteng bagay o aspeto ng ating pamumuhay dito at mga bagay na may kaugnayan doon sa buhay na walang hanggan. Assurances and reassurances, guidelines and instructions are found in the Word of God. Kaya nga, sa atin ngayon bilang mga mananampalataya, dapat dito tayo naglalagak ng malaking panahon at malaking pansin. We Christians of today should be specializing on God's Word. Noon kinakailangan na paulit-ulit, nung hindi pa naitala ang kabuuan ng kapahayagan ng Diyos, na ginagawa ng Diyos ito. Giving Joshua assurance, then reassurances, giving Joshua instruction, step by step, as they go along the way. But now we have the complete revelation of God in written form, which we call the Bible. Nasa sa atin na ito. At ito ang ginagamit natin ngayon, pinagkukuhanan natin ng mga pagtitiyak ng Panginoon. His assurances are here. His reassurances are here. His instructions are here. His guidelines are here. All we need to do is to read, reread, meditate, and obey the Word of God. After all, yun din naman ang sinabi ng Panginoon kay Joshua. Yung bahagi ng kasulatan na taglay na nila noon, sabi ng Panginoon, "This book of the law shall not depart from your mouth, but on it you shall meditate day and night, so that you will be careful to observe and do whatever is being commanded, and you shall prosper and be successful." Pero tandaan natin, the wrong question got the right answer. Are you for us or for our enemies? Sabi ni Joshua. Neither, sabi ng Panginoon. But as commander of the army of the Lord, I have now come. Ang importante ay hindi yung tinatanong natin ng Panginoon, nasa panig, ikaw ba Panginoon, nasa panig namin? No, ang importante, sabihin natin sa Panginoon, ako po Panginoon ay nasa panig mo. Those are two different things. And when we are on God's side, we are on the winning side. See, the problem sometimes, even among believers of today, we want to determine for ourselves what we want. And then we want to enlist God on our side. Gusto nating pagpasyahan kung ano yung gusto natin. Hindi naman masama yun. Pero, ang problema, kapag yun ang inuna natin, pagkatapos gusto natin na kumampi ang Diyos para sa atin. Kaysa sa alamin natin kung saan ang gusto ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, at doon tayo pumanig. So our assurance is, when we are on God's side, we are on the winning side. Joshua decided to be on God's side, together with the entire nation of Israel. So he led them. He gave them victory. At nung matatapos na yung buhay ni Joshua, ito'y pinaalala pa rin niya sa mga Israelita nung magpapaalam na siya. Remember the popular part of the farewell address of Joshua, chapter 24, verse 15? Itong sabi ni Joshua sa kanila, sa chapter 24, verse 15. Ang sabi niya sa kanila, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods of your forefathers
your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Kailangan pumili kayo. Kanginong panig kayo sa mga Diyos-Diyosan na iniwanan ng inyong mga ninuno, o sa mga Diyos-Diyosan na inabutan ninyo sa lupaing ito. Sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. It's not about telling God to take our side, but it's about committing ourselves to God's side. We may not be engaged in physical battles or war in our times. Hindi naman tayo nakikipagdigma. Wala tayong mga kaaway na kailangan tayong magdala ng mga sandata. But we will always be in conflict against enemies. And the Bible says, these are spiritual in nature. At ang kagandahan, kapag tayo ay pumanig sa Diyos, may katiyakan na tayo ay bibigyan ng kailangan nating patnubay at kasangkapan ng Diyos upang tayo ay makapanagumpay. Look at what Paul wrote in Ephesians dito sa chapter 6 from verse 10 up to verse 13. Ang sabi niya, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Tayo ay nasa kalagitnaan ng pakikipagtunggali, pero ito ay spiritual at ang mga tunay na kaaway ay kaaway na spiritual. Verse 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Upang kayo'y makapanatiling nakatayo. At pagkatapos ng pakikipagdigma, ay nakatayo pa rin. Ano ngayon ang kailangan na ating gawin? If we are on God's side, if we have chosen God's side, we are on the winning side. But what is required of us? Simpleng bagay, paulit-ulit na makikita sa kasulatan. Una, pagtitiwala. Trust. We have to trust God even if we don't understand everything yet. Kailangan nating pagkatiwalaan ng Diyos. Kaya nga, ito'y tinatawag dig pananampalataya. Sa kabila ng maaaring hindi pa natin naiintindihan lahat, basta alam natin na ang patnubay ay nanggaling sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Joshua, paikutan ninyo ng isang beses ang lungsod sa isang araw, sa 6 na magkakasunod na araw. Pagkatapos ay 7 araw, paikutan ninyo ng 7 beses. At sa hudyat ng mahabang tunog ng tambuli, magsigawan kayo. At ang mga moog o pader ng lungsod ay magigipa at papasukin nyo ito. Kung titingnan ninyo, what is the sense in that? There isn't much sense in it. But since God said it in clear terms, they have to trust God. Because God will never mislead. Kailanman ay hindi manliligaw ang Diyos. Because His word is truth. Truth. Trust is based on truth. Kaya nga, tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kailangan palaging ating sinasaliksik ang katotohanan. Upang sa ganun, sa pamamagitan ng katotohanan, ay lumago ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Aside from trust, what is required of them and what is required of us? Obedience. Pagsunod. They had to do as He told them. We have to do as He says, without reservation. Kailangan gawin natin ang sinasabi ng Diyos na walang pasubali. And as we obey,
He will never fail us. Kapag tayo sumunod sa Kanya, kailanman hindi niya tayo bibiguin. When we trust Him, He will never mislead us. When we obey Him, He will never fail us. Trust and obey. They go together. The Israelites in their battle with Jericho trusted God and obeyed God, and they demolished the city of Jericho. Ganon din. Sa panahon natin ngayon, sa iba't ibang mga sitwasyon na ating kinalalagyan, naani mo'y parang pakikipagtunggali. Tayong mga mananampalataya, mabilis na magpahayag ng pananampalataya. We Christians always profess faith, and that is good. We must. Pero may kasabihan nga, talk is cheap. And for many, talk has become cheap. Ang salita ay nagiging mura lang. Madali kasing magsalita eh. Ang kailangan ay makita ang katunayan nito. This is what was required of them, to trust and to obey. And they experienced the great victory from the Lord. Sila'y nagtagumpay. Ganon din naman tayo. Gusto nating magtagumpay sa iba't ibang mga sitwasyon, sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang sangkap ng ating mga buhay. Kailangan ng pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Una sa lahat, huwag nating tatanungin ng Diyos, ikaw ba'y nasa panig namin o sa panig ng kaaway? Kung hindi, alamin natin ang panig ng Diyos. Doon tayo sumilong sa panig ng Diyos. Let us take God's side. After this great victory, suddenly, tragedy struck. Sa binasa natin kanina, nakita natin pagkatapos ng dakilang tagumpay, dumating ang kapahamakan. Nag-uusap-usap sila dahil ang susunod na lunsod, ang Ai, ay napakaliit lang. Kaya napagpasyan, ginamit nila ang matalinong pagpapasya. Ito'y minanmanan at nung bumalik yung ulat, sinabi na napakaliit lang at napakakonti lang ng mga tao. Kaya hindi naman kailangan lahat ng mandirigma ay lumusob doon. At yun nga ang ginawa nila. Ngunit, nangyari nga ang kapahamakan. They were routed or they were defeated badly. Even losing 36 lives. What went wrong? Anong nangyari? Inilarawan doon sa unang talata ng chapter 7. But the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Simri, the son of Serah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burnt against Israel. Nang dahil sa galit ng Diyos, ay hinayaan niya na makipagdigma sila sa sariling mga kaparaanan nila. At sila ay nalupig ng mga kaaway. Let us take note first, in fairness to Joshua, hindi naman alam ni Joshua ito. But God perfectly knew about it. Alam ng Diyos. Ito'y nangyari nung tinalo na nila ang Jericho. Nung kailangan ng bumalik sila sa kampamento at gawin yung iniutos pagkatapos iniligtas yung pamilya ni Rahab at kunin yung mga kasangkapan na sinabi na kailangan upang dalhin doon sa imbakan ng kayamanan dahil sa darating na panahon gagamitin yon para sa templo ng Panginoon. Merong kumuha ng hindi dapat kunin. In fairness to God, He gave clear instructions before this. Bago pa nangyari ito, nagbigay siya ng napakalinaw na mga patnubay.
Hindi lang yung patnubay, kung paano sila mananagumpay laban sa mga taga-Jericho. At kung binigyan ng patnubay, kung anong dapat nilang gawin patungkol sa mga bagay na makikita nila doon. Na ang lahat ng mga kayamanan ay para sa Panginoon. And when they were defeated, here comes the second wrong question. Ito dito sa verse 7 hanggang 9 ng chapter 7. Ang sabi dito, and Joshua said, Sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites, to destroy us? Bakit dinala mo pa kami at tinawid sa Hilog Jordan upang kami lang ay puksain ng mga Amoreo? If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. Kung nakakontento lang kami na hindi na kami tumawid at nanatili doon sa kabila. Sabi niya sa verse 8, O Lord, what can I say now that Israel has been routed by its enemies? Ngayon kami tinalo. The Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe us out. Wipe our name from the earth. Ngayon ay pagtutulungan na kami. Dahil nakita na kami pala'y kayang talunin. What then will you do for your own great name? Ano ang gagawin mo ngayon, Panginoon, para sa iyong dakilang pangalan? This question is packed. Siksik. And it's another wrong question. Worse than the first. Inilalagay sa pagdududa yung motibo at saka yung kapangyarihan ng Diyos. Pinagdududahan nila ngayon. But God answers as He did in the first question. Sa verse 10 hanggang verse 13, the Lord said to Joshua, Stand up! What are you doing down on your face? Israel has sinned. Tumayo ka nga, sabi niya. Nagkasala ang Israel. They have violated my covenant which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things they have stolen. They have lied. They have put them with their possessions. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turned their backs and ran because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Tila baga napakaras ng Diyos, pero nagpapasimula pa lamang sila. Tinitiyak ng Diyos na mulat pasimula, tama na ang kanilang gagawin. Dahil kapag nasanay sila, lahat ng gagawin nila, sunod-sunod, ay mali na. There are a few important lessons here that I would like to unpack. The first one is, God never fails. The Israelites failed not because God failed them, but because they failed God. Yun ang importanteng makita natin dito. Kailanman na hindi bumibigo ang Diyos. Ang mga Israelita ay nabigo, hindi dahil nabigo ang Diyos, kundi dahil binigo nila ang Diyos. So no one has any right to point an accusing finger on God. Walang kahit sino na may karapatan na magturo ng may paratang sa Diyos. Anybody who tries will never win. Dahil walang makakatalo sa Diyos. Sino mong magtangka na magturo ng isang may paratang na pagtuturo sa Diyos ay hindi mananalo. God never fails. Because God never makes any mistakes. Hindi nagkakamali ang Diyos kailanman. Ang kaugnay nito, the Israelites failed God when they sinned or disobeyed God. Ganon din tayo.
Ang Diyos ay binibigo ng tao kapag ang tao ay nagkakasala o sumusuway sa Diyos. Sin always leads to loss or destruction. Yan palagi ang mangyayari. Ang kasalanan, palaging magbubunga ng pagkalugi o ng kapahamakan. We should never take sin lightly. A lot of people through the recent times have taken sin so lightly. Parang napakagaan na bagay na lang. Dahil napakarami ng gumagawa nito, parang pangkaraniwan na lang. It is prevalent. It doesn't seem to bother so many people anymore. We don't talk so much about sin anymore. It is offensive for many. Kahit sa mga kapulungang Kristiyano, ayaw pag-usapan ng mga tao yung kasalanan. Never toy or fiddle with sin. You will surely lose. Wag sino man sa inyo ang makipaglaro sa pagkakasala dahil walang panalo. We must turn away from sin. As simple as that. Ulitin ko yung sinulat ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10. Binasa ko kanina yung verse 11 para malaman na yung mga nangyari sa nagdaan ay naitala bilang halimbawa upang magbigay babala. Pero hayaan ninyo na basahin ko yung kasunod nito. Ang sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 11 hanggang verse 13. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Huwag magpakakumpiyansa. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Hindi kayo hahayaan ng Diyos dahil tapat siya na matukso ng higit pa sa makakayanan ninyo. Ngunit kapag kayo tinutukso, magbibigay ng daan ng Diyos upang kayo'y makatakas sa bigat ng pagtukso. Dito hango yung popular na linya ng God will make a way where there seems to be no way. At madalas, yun ay iniuugnay sa mga gusto ng mga tao. What most people want. But in reality, it's about sin. Because we will always be targeted by sin. But the promise is because God is faithful, God will make a way for us to escape so that we can never point an accusing finger against God and say that He did not provide a way for us to escape from sin. These are the lessons. God never fails. We fail not because God fails us, but because we fail God. We fail God when we sin or we disobey Him. Let us not take sin lightly. We are no longer slaves to sin if we are Christians. And remember, sin will always have its consequences. But God is a faithful God and a restoring God. Ang pagkakasala, magmamarka at magmamarka yan. Magdadala ng mga di magandang bunga. Ngunit,
tandaan natin ang Diyos ay tapat. At ang Diyos ay Diyos na nagnanasa, na mapanumbalik ang nagkasala sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, linisin ninyo ang kampamento. Ituturo ko sa inyo kung sino ang pinagmulan nito. Ngunit kailangang ito ay maiwaksi sa inyong kalagitnaan. At pagkatapos nilang magawa ito, sila naman ay pinanumbalik ng Diyos at binigyan ng tagumpay ng Diyos. There are many other lessons to be learned. But let us remember this. Dahil nga, ang buhay natin ngayon ay hindi nalalayo sa buhay ng mga tao noon. Palaging nahaharap sa peligro ng mga pakikipagtunggali. Hindi physical, kundi spiritual. Remember, God isn't taking sides. We must take sides. And we must choose God's side. Because the only right side is God's side. Because He is absolutely holy. Banal ang Diyos. Kaya nga, yun ang panawagan niya sa kanila. Kayo'y magpakabanal dahil ako na inyong Diyos ay banal. We have seen this in the previous chapters of Joshua. And when the people recognize this truth, they submit themselves to God. Two things that God always does. He gives assurances and reassurances. And He gives instructions and guidance. He will never fail in doing this. Kailangan lang palagi yan nating suriin, basahin, pagbulayan ang kanyang kasulatan. When we are on God's side, we are on the winning side. It may not always be easy. There will be difficulties. But ultimately, we will be on the winning side. What is required of us? Trust and obey. Hindi man natin maintindihan lahat ngayon ang mga kagustuhan ng Diyos. Kailanman hindi tayo ililigaw ng Diyos. Gagabayan niya tayo at papatnubayan. Ang kanyang salita ay katotohanan. Nagiging parang mahirap tanggapin kapag hindi natin inuunawa ang sinasabi ng Diyos. We do not only trust but we obey. Walang pag-aalinlangan na tayo susunod kapag alam natin na ito ang gusto ng Diyos. If ever something wrong happens, we have to first look at ourselves. Look within. Alamin natin kung binigo ba natin ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi bumibigo kailanman. Binibigo natin ang Diyos kapag tayo ay sumusuway sa Kanya. Ang kagandahan, may provision ng Diyos. Kagaya ng napag-usapan natin nung nagdaan sa ilang mga pagtalakay. If ever we realize that we have sinned against God, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from our unrighteousness. But there are consequences. Alalahanin natin. Napakalinaw na ang iba, dinadaya nila ang kanilang sarili. Napakalinaw ng paglalarawan kung paano nagkaroon ng kaganapan itong pagkakasala sa Diyos. Tinanong si Achan kung anong kanyang ginawa. Siya ay nagtapat. Ang sabi niya dito sa Joshua chapter 7 verse 20 hanggang 21, Achan replied, "It is true, I have sinned against God." Inamin niya. Etong kanyang paglalarawan. Sabi niya, "This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them
and I took them. 3 things. He saw, he coveted, he took. That is the simple anatomy of sin. Para mag-ingat tayo. Dahil palaging ganon nagpapasimula. Ganon nagpasimula si Eva at saka si Adan. In Genesis chapter 3 verse 6, ang sabi dito, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. We see, we covet, we take. That is sin. Yun ang panunukso at pagpapaanyaya, pag-engganyo. Ang pagtingin sa isang bagay na ani mo'y kaaya-aya, ang pag-iimbot at pagnanasa nito, at ang pagkuha nito sa kabila ng alam nila, malinaw na ito'y pinagbabawal ng Diyos. Nawa, ito'y makatulong sa atin ang mga aral na ito upang kagaya ng inaasam natin, ang mga buhay natin ay buhay na maging matagumpay. Ang hinahanap na tagumpay ng marami nakafocus dun sa mga makukuha nila sa buhay na ito. Hindi naman masama na magtagumpay sa ganong bagay. Yung magkamit ng mga magaganda at mabubuting mga kasangkapan at mga bagay. Pero ang tagumpay na pinakamahalaga ay ang pagsunod sa Diyos upang tayo magtagumpay laban sa pagsuway at pagkakasala. Yun ang tunay na matagumpay na buhay. At yun ang buhay na nagiging kasiyasiya, nagiging matiwasay, nagiging mapayapa. Dahil alam mo na mahusay at maayos ang kaugnayan mo sa Diyos. Tayo magpasalamat. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Dahil kailanman hindi ka magkukulang, O Diyos. Hindi ka magkukulang sa gabay sa amin. Hindi ka magkukulang sa patnubay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. At dito'y makikita namin ang katotohanan. Salamat at binigyan mo kami ng pribilehyo na magpasya. Tulungan mo po kami gumawa ng tamang kapasyan. Kami pumanig sa iyo, Panginoon, dahil nasa sa iyong katotohanan. At sa pagpanig namin sa iyo, alam namin hindi ka magkukulang. Tulungan mo po kaming magtiwala. Tulungan mo po kaming sumunod. Ilayo mo po kami sa tukso at sa pagkakasala, aming Panginoong Diyos. At sa anumang pagkakasala na aming maaaring nagawa o magawa, patawarin mo po kami. Linisin mo po kami. At hayaan mo na minsan pa magpatuloy sa paglakad kasama mo tungo doon sa maganda at mabuting iyong itinakda para sa amin. Lahat ng papuri, parangal, ibinabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.